Magandang umaga Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Biyernes, 03 October 2025. At para sa ating synoptic equation, ang ating minomonitor na bagyong si Paulo ay nag-intensify o lumakas pa nga into severe tropical storm category. Ito'y huling namatan kaninang alas 4 ng umaga sa layong 150 km east ng Kasiguran, Aurora. Ito ay may taglay na hangin na 100 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 125 km per hour. Ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. At para naman sa track intensity ng bagyong si Paulo, inaasahan natin na ito'y patuloy na kikilos pa west-northwestward at asahan natin na ito'y maglalandfall mamayang umaga o tanghali between northern ng Aurora at southern Isabela. At asahan natin na ito'y tatawid ng northern Luzon palabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga kung hindi magbabago ang kanyang bilis. At para naman sa tropical cyclone wind signal, nakataas ang number 3 sa northern portion ng Aurora, the central and southern portion ng Isabela, the northern portion ng Quirino, the northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, the southeastern portion ng Abra, the northern portion of Benguet, the central and southern portion ng Ilocos Sur, and the northern portion ng La Union. At signal number 2 naman, sa central and southern portion ng mainland Cagayan, the rest of Isabela, the rest of Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, the central portion ng Aurora, the northern portion ng Nueva Ecija, the central and southern portion ng Apayao, Kalinga, the rest of Abra, the rest of Benguet, the central and southern portion ng Ilocos, the rest of Ilocos Sur, the rest of La Union, and the northern portion ng Pangasinan. At signal number 1 naman sa the rest of mainland Cagayan, including Babuyan Island, the rest of Aurora, the northern portion ng Quezon, including Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, the northern portion ng Pangasinan, the rest of Nueva Ecija, the northern portion of Bulacan, Tarlac, the northeastern portion ng Pampanga, and the northern portion ng Zambales at Catanduanes at natitirang bahagi ng Apayao at Ilocos Norte. Para naman sa ating general area forecast, asahan natin ang stormy weather sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Aurora at Nueva Ecija. At asahan naman natin ang range with gusty wind sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. At asahan naman natin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na dito sa Metro Manila, the rest of Luzon. At sa Western Visayas naman, asahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan naman natin ang partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Para naman sa 3-day forecast sa Metro Manila, Cavite, Angeles, Lipa, Puerto Princesa, at Kalayaan Island, bukas ito makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At pagdating naman ng Linggo hanggang Lunes, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. Para naman sa Lapu-Lapu, Davao at Zamboanga, sa susunod na 3 araw, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. Ang araw ay sumikat kaninang 0546 at tulubog mamayang 1744. Meron tayong 83% increasing moon illumination. Para maging updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At sa ngalan po ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador Pap GSC, ako si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Pilipinas!